Ako isa pa rin sa mainit na usapin, di natin pakatatagalin pa. Ito nga, Attorney Claire, si Senator Trillanes ay file, sabi nga, cyber libel. Libel Raps versus Roque. Ayan, itong SMN host. Ayan. And the Pro Duterte vlogger. So, lalong umiinit to, Attorney Claire. Nag-file siya Tuesday. Ayan. Filed libel and cyber libel charges against former presidential spokesman Harry Roque. Ayan na. Tapos yung vlogger pa, Attorney Claire, ng media network, international na SMNI, over persistent attacks nga dun sa fake news na ito. Former Senator Antonio Trillanes IV files libel and cyber libel cases against pro-Duterte personalities and social media account holders due to persistent online attacks and dissemination of false accusations. The separate complaints for libel and cyber libel are filed before the Quezon City Prosecutor's Office against former presidential spokesperson Harry Roque, Sunshine Media Network International hosts and executives, and vlogger Byron Cristobal, also known as Banat Bay. Trillanes files the complaint against Roque and Banat Bay for alleging that he sold and gave away the Scarborough Shoal to China during his back-channel talks in 2012. In a statement, Trillanes says that despite his repeated explanations that the country did not lose Scarborough Shoal to China, the pro-Duterte personalities continue to harp on fake news to deflect blame from the Duterte administration. Meanwhile, a separate complaint is also filed against a certain Guillermina Barrido and SMNI hosts and executives for airing an interview in which Barrido repeatedly alleged the former senator was trying to persuade her and allegedly paid her to be a fake witness against then-President Rodrigo Duterte. In 2019, Barrido filed a kidnapping case against Trillanes, claiming she was held from December 6 to 21, 2016 and forced to sign a ready-made affidavit to destroy the reputation of the present administration of President Rodrigo Roa Duterte. Trillanes also files criminal complaints at the National Bureau of Investigation against other social media account owners for similarly spreading disinformation and libelous statements about him. Harry Roque responds to Trillanes' recent actions, saying that he was hardly surprised and that Trillanes has proven himself to be an enemy of freedom of expression. Attorney, ano ba itong cyber libel charges? Ayan. Actually, and libel. Yung sa ibang vlogger, hindi ko sila napanood. Hindi mo napanood ito. Ang napanood ko kasi kung pinatutungkulan dyan, partner pati pahiram nga. Kasi ang nabasa ko, yung pinatutungkulan sa pagbebenta, no? Di umano, nitong si Senator Trillanes, patungkol dun sa yung pagbebenta daw ng Scarborough Shoal to China. Parang siya yung, ikaw ang nagbenta, hindi si Pangulong Duterte. Oo, diba? Yun yung nadinig ko na news, partner. Ang nadinig ko kasi dito lang, yung kay Harry Roque. Kasi yun ang siyang talaga nagsasalita. Siya yung napanood ko sa vlog niya. Oo. Pero yung ibang vloggers, di ko napanood. Dinahanap ko nga, partner. Kung meron bang video, yung ibang mga vloggers na sinabi against sa kay Senator Trillanes. Ang nakikita ko lang kasi na binabanatan nila, hindi doon sa hindi doon sa hindi doon sa tungkol sa Scarborough Shoal, yung relationship, ito, in his complaint affidavit, Trillanes said that he sued Roque, vlogger Banat Bay, and other respondents after accusing him of giving away the Scarborough Shoal. Hindi ayun shoal. Scarborough Shoal to China in 2012 through different videos posted on social media in March in April 2024. Ayun. So, ang napanood ko lang yung kay Atty. Harry Roque. Kasi ito yung, at that time, kung ba't uminit yung kay Atty. Harry Roque? Because, medyo umiinit yung usapin tungkol sa secret deal. Oo, dahil mainit yun. Ayun. So, ang napanood ko lang yung kay Atty. Harry Roque. Kasi ito yung, at that time, kung ba't uminit yung kay Atty. Harry Roque? Because, medyo umiinit yung... Pwede nang sumagot. Unang-una, Hoy, Trililing! Ako ni minsan hindi nakipag-usap sa mga Chino. Nung panahon ni Presidente Duterte, ni minsan walang teritoryong nawala. Pero ikaw, ilang beses ka nagbalik-balik sa China, ang resulta, nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Huwag mong kakalimutan, Trililing. Matapos na ikaw magbalik-balik sa China, hindi lang nawala ang Scarborough Shoal, nagsimula na ang problema natin sa Pilipinas. Na para bagang binaliwala na ng Pilipinas ang ating mga pag-aangkin sa karagatan ng isla. Ikaw ang pumasok sa secret agreement
sa katotohanan, ibubulgar na sana ni Senate President Enrile nung siya ay nasa Senado ba kung ano pa yung pinasok ninyo. At ang patunay niya, isang ambassador, si Ambassador Brady. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Ikaw ang pumasok sa secret agreement. Kaya nga, sinasabi, no, dapat linisin muna ang dungis mo sa mukha dahil putik ang nasa mukha mo dahil nawalan tayo ng teritoryo at hindi pa natin alam kung ano pang pinagkasundo mo sa Chino na dahilan na ngayon talagang walang tigil ang kanilang pag-aangkin pati na sa Ayungin Shoal. Pati ba yun? Pinamigay mo? Sabihin mo kasi ang totoo. At sana nga, dahil 100 years old na si JPE, sana habang narito pa siya, ibulgar na niya kung ano ang mga kasunduan na ipinasok mo. Ikaw ang managot. Ano ang mga pinasok mong mga secret agreement? Presidential spokesman Harry Roque. Ayan na. Tapos yung vlogger pa, Attorney Claire, ng media network, international na SMNI, over persistent attacks nga dun sa fake news na ito. By the way, Attorney, ano ba itong cyber libel charges? Ayan. Actually, and libel. Yung sa ibang vlogger, hindi ko sila napanood. Hindi mo napanood, Attorney. Ang napanood ko kasi kung pinatutungkulan dyan, partner pati pahiram nga. Kasi ang nabasa ko, yung pinatutungkulan sa pagbebenta, no? Di umano ni nitong si Senator Trillanes patungkol dun sa yung pagbebenta daw ng Ayungin Shoal sa China, kasi parang siya yung ikaw ang nagbenta, hindi si Pangulong Duterte. Oo, Attorney. Diba? Yun yung nadinig ko na news, partner. Ang nadinig ko kasi dito lang yung kay Harry Roque. Kasi yun ang siyang talaga nagsasalita. Siya yung napanood ko sa vlog niya. Oo. Pero yung ibang vloggers, di ko napanood. Dinahanap ko nga, partner. Kung meron bang video, yung ibang mga vloggers na sinabi against sa kay Senator Trillanes. Ang nakikita ko lang kasi na binabanatan nila, hindi doon sa hindi doon sa tawag dito, hindi doon sa tungkol sa Ayungin Shoal, yung relationship, ito, in his complaint affidavit, Trillanes said that he sued Roque, vlogger Banat Bay, and other respondents after accusing him of giving away the Scarborough Shoal. Sorry hindi Ayungin Shoal. Pinoy, di ba bigla tayong umatras dyan? Nagkaroon nga ng standoff dyan Tapos biglang umatras tayo. Bakit? Dahil sa bulong ng mga Amerikano. Umatras tayo. Umalis tayo at eventually na-occupy ng China. Okay. Mamaya papaliwanag pa natin bakit importante, ha? Ng panahon ni Presidente Duterte. Tinawag namang niyang fake news si Trillanes. Dagdag pa niya, sa panahon ni Aquino, napalaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa 100 barko ng China. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China na isinantabi noon ni dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang tumayong back-channel negotiator para pahupain. Mahilig kasi ito sa sa talikuran ito si bina-back channel talaga ang tensyon sa Scarborough. Sa bagay, di ba, ano ang laging tinatawag sa kanya? Aw Trillanes, di ba? Sabihin, dog. Alam naman ng mga aso, mahilig sa talikuran. Noong 2012. Kung ano man ang in-insinuate ng mga Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. My mission was to de-escalate o pahupain ang tensyon at mabawasan. Okay, sabihin mo ng totoo yung mission mo to de-escalate yung tensyon. Ano nangyari? Ano resulta? Hindi, totoo. Simple as that. Sabi mo, ano ang purpose mo sa pabalik-balik doon sa China para de-escalate? Ang tanong, doon sa ginawa mong yun, ano resulta? Nawala yung Scarborough. Di ba? So, sino ngayon ang mas may possibility na kaninong panahon na ibenta yung Scarborough? Possibility lang
Wag na ho nating sabihin kung ito'y totoo o hindi dahil wala naman pong aamin dyan. Di ba ho? Pareho sasabihin mo hindi totoo yan. Oh. Sige, sabihin mo nang hindi totoo yan. Pero ang tanong, kailang panahon na wala yung Scarborough Shoal sa atin? Di ba panahon ni Pinoy na ikaw yung negosyador nun? Oh, tama yan. Yan yung tinanong ni Enrile tapos nag-walk out siya. Feeling niya kasi magaling siya eh. Feeling niya back up niya si Pinoy. Oh, hindi nga siya kinuhang vice president eh. Running mate no ni di ba? Kinuha ba yan? Hindi, si Leni Robredo kinuha eh. O bakit kaya? Oh. Iwasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal. Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Off the bat, no, I guess ang tanong ng maraming tao, I guess we will be expecting you to run in the next elections. Ang tanong na lang, Senator, is saan kayo tatakbo? Yun, Senator Trillanes, tatakbo, wag ka na. Pambira kang tao ka. Ano maitutulong mo? Hindi, real talk. Puro ka lang kahul. Kaya pala napakaingay nitong tao na ito. May planong tumakbo. O sige nga, anong alam mo? Sige nga, saan ka tatakbo? Sabi nila, sa local daw. Ngayon. Ako. Sa ngayon po, ang inclination is to run for a local post, specifically as mayor po ng Caloocan City. Ayun, mayor ng Caloocan City, doon siya tatakbo. Kinumpirma niya yan. Posibleng dyan siya tatakbo. Bad shot kayo mga taga-Caloocan. Alam nyo na ang gagawin. Nakikiramay ako sa inyo mga taga-Caloocan. Pag ito pa nanalo sa inyo, kawawa naman kayo, nakakawa kayo, lipat na lang kayo ng Davao. Pinagtatawanan ko mga taga-Caloocan. Kung mananalo lang naman, inaawa ako sa inyo. Ay nako, kawawa mga taga-Caloocan kung nagkataon. Hindi pa po firm and final yung decision, but we are almost there. Okay. Hindi pa i-final mo na, tumakbo ka na nang magmukha ka ulit tanga. Talo ka na naman. Kaya pala napakaingay mo, Trililing. Okay. Inahamon ka namin tumakbo ka, Senador, di ka mananalo. Sa Inodoro talaga punta mo. Tanungin ko kayo mga bashers, kayo mga dilawan, sa tingin nyo mananalo to si Trillanes? O ikaw Lamas, andyan ka? Si Lamas ba ito? O ikaw Lamas, andyan ka? Naniniwala ka bang mananalo to po ang Senador? Kaya pupunta ng Mayor John, mas may pag-asa sa role. Senador, binobola mo. Gusto mo, tanungin mo si Lamas eh. Ikaw na magtanong kay Lamas kung maniniwala yan sa'yo. Pag naniwala pa naman yung mananalo ka, Senador, dalawa na kayong bobo. Scarborough Shoal to China in 2012 through different videos posted on social media in March and April 2024. Ayun. So, ang napanood ko lang yung kay Atty. Harry Roque. Kasi ito yung, at that time, kung ba't uminit yung kay Atty. Harry Roque? Because, medyo umiinit yung usapin tungkol sa secret deal. Oo, dahil mainit yun, Attorney Claire. Oo. So, dahil ang nagbigay lang idea tungkol dun sa gentleman's agreement, diba? Na pinatotohanan naman si Atty. Harry Roque na dinig ko. Okay? So, after that, interview si Atty. Harry Roque ng iba-ibang network partner, Mapa TV, Mapa Vlog, social media. Na-interview siya. So, parang yung mga tao, na-point tuloy si dating Pangulo. Naku, si dating Pangulo pala yung nagbenta. Parang ganyan. Ano ka, parang traidor. At di mo ganun kasi yun yung normal na magiging reaction. Bakit ka nakipag-secret deal or bakit ka nakipag-gentleman's agreement? So medyo doon yung umiinit. Tapos after that, nakita ko or napanood ko ng pahapyaw yung vlog ni Atty. Harry Roque tungkol dun sa ikaw, Trillanes, ang nagbenta. Ayun, sabi niya, Atty. Claire. Kung yun ang kanyang ididemanda, napanood ko yun. Pero sa ibang vlogger, hindi ko napanood. Okay? So that is cyber libel. Actually, hindi lang libel. Libel and cyber libel. Okay Basta ang napanood ko kasi ay yung sa vlog ni Atty. Harry Roque. So, hindi ko pa nakita, kasi dinimanda niya rin partner yung ibang host ng SMNI.
Oh, Diba? yes, attorney. Okay? So, wala kasi dito specific kung ano pa yung subject matter ng pinagsasabi or na broadcast ng host ng SMNI. Is it the same ba? Scarborough Shoal din ba? O may iba pa? Kasi very very particular dito yung sa complaint niya tungkol giving away Scarborough Shoal. So, baka kaya pati libel, mga kayubi, dahil na news. Okay, attorney. Okay. Oo. Pero, bakit particular si vlogger Banatbay? Oo. Well, anyway, sabi naman, tama ba ako? May nabasa kasi ako dito. Ang sabi ni Harry Roque, parang, bring it on. Sige. Welcome naman. Sige. Kung kanya naman Tunayan? madidepensahan ng sarili niya, di ba? Cyber libel, sabi nga natin, teka lang, may freedom of expression kami. Di ba? So, tignan natin kung hindi mapopoint or mapapatunayan ni dating Senator Trillanes yung malis. Diba? Yun no? Kasi, sabi nga nila, truth is a defense in libel and cyber libel. Pero syempre, hindi siya absolute. Alang ibig Diba? sabihin Truth yan? in general, truth okay. is a defense. Pero kung may truth ka man, pero ginawa mo ito with malice, diba? Para siraan yung nang-aakusa o yung nagrereklamo. Sirain yung kanyang dignidad, yung pagkatao niya. Diba? It can still be a subject of libel and cyber libel. Kasi cyber libel, kaya lang naman siya naging cyber libel kasi gumamit ng computer system diba? So pumasok siya sa social media, computer system. Correct. Ginamit. Kaya cyber diba? libel, yes. Pero tingnan natin, partner, kasi ang lumalabas kasi dito, fake. Hindi totoo. Diba? So ano ang magiging depensa kaya nila Attorney Harry Roque at ng mga ibang vloggers to prove na totoong nagbenta? Yun lang. Or kumbaga nagtraidor. Dapat patunayan si Senator Trillanes sa pagbibigay, sa giving away. The Scarborough Shoal. Diba? Kasi parang na siya yung nasa back channeling. At that time, at siya na pag-utusan. Yes. So, yung usapan syempre, wala tayong yun nga yung napatutunayan ni Secretary Harry Roque. So, meron kasi nabanggit dati, itong si dating Senator Enrile. Tungkol sa ito. Kasi kaya ito siguro yung nagiging topic nila, di ba? Pero, ang nadinig ko kasi doon, partner, mga kayubi, nagkaroon kasi ng tiwala. Kasi at that time, bago nagkaroon ng standoff, parang may huhulihin or hinuli ang natin, yung bansa natin. Parang Chinese fishermen. Yun. Ayun. Tapos nagkaroon ng standoff. So, pumasok ngayon si US, parang namagitan na, sige, lahat kayo. Pareho kayong umalis. Ayun, Pareho kayo umalis. Umalis nga. Alam mo naman ang Pinoy, partner. Hindi ito shrewd. Pag nakipag-deal talaga tayo, always tayo in good faith. Hindi natin alam na yung kabila. Hindi pala. Iba kasi. Sige, iba siguro yung kultura nila. Hindi natin alam. Hindi umalis. Yun ang naging ngayon dyan, Attorney Claire. Kaya, problema. Nagkaroon ng problema. So, after that, kaya nagsampa na ng reklamo. Diba? At dinala Pilipinas sa para magkaroon tayo doon sa sa arbitral. Kaya tayo nagkaroon ng arbitral ruling at nanalo na pumabor sa atin. Dinala yun sa kaya sa atin nagkaroon ng reklamo. So, with that, I don't think na pinabayaan naman ni Pinoy. Kasi may lumalabas pa nga, partner,
Lumalalim itong usapin na ito, Attorney Claire. Oo, actually, may nakita kasi akong news dito na pinasinungalingan naman ng Rappler. Na ang sinasabi nga daw ay ang pinapalabas nila si Pinoy ang nagbenta. Ayan, China confirmed. Kaya nga China confirmed Noynoy Aquino Trillanes sold Scarborough Shoal. Oh. Ayan So, ito yung nakita ko sa Rappler. Diba? Fact check sila eh. So, lumabas false. Tama. Yan. Yan. So, false siya. China, So, parang lumalabas, walang ebidensya na sinabi ng China na sa Noynoy at saka si Trillanes ang nagbenta ng Scarborough Shoal or yung Panatag Shoal. Yes. Yun naman pala, Attorney. Kung mapapatunayan nga nila Attorney Harry Roque na may ginawang mali si Senator Trillanes pagdating dito sa usapin na to, they just have to prove it. Patunayan ng kampo nila. Yun doon. Hindi pwedeng salita lang. Diba? Di sana nung pa nila nilabas kung meron silang dokumento. Ngayon sila nagkakainitan Sa vlog nila, sana nilabas na nila. Yun lang, di ba? Pero, ito naman mahirap kasi sabihin puro freedom of expression, freedom of the press. Kaya lang, meron kang, ano muna yung motibo mo? Kasi sabi mo kung may malice, yun ang doon. Kasi kung motibo naman, for everybody to know the truth. Okay. It's our responsibility as part of the social media, as part of yung sa media. Diba? Mainstream. Basta wag lang makita na sinisira yung tao, may malis. Diba? Yun ang nagiging doon. So, pag napatunayan nila doon, ilusot naman sila. Yun. Diba? Pero kahit na Attorney Claire, talagang umaabot pa sila sa ganitong sitwasyon, di ba? Demandahan, na nagkakagulo na tayo sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Ito pa. Kasi partner, ganito hindi ko sinasabi itong dinimanda ni Senator Trillanes. Meron naman kasi partner talaga, especially yung mga vloggers. The problem with, ito kasi, may mga vloggers kasi na over. Sobra yung kanilang pagkomento. To the point na hindi ko alam kung para makahatak ba ng atensyon or meron silang sponsor. Yan naman. Diba? Kung meron silang sponsor para gawin to. Yan. Ang tanungan ngayon dyan. Kasi ganito yung mga kayo. Pag may sponsor ka, natural. Hindi ka na magiging balanse sa paningin mo o sa pananaw mo, di ba? Papanig ka na lamang dun sa... Papanig ka na lagi dun sa nagpo-provide sa'yo ng sponsor. Ng sponsorship. Tama. Di ba? Halimbawa, kaibigan mo man. Wala ka natatanggap na pera, di ba? Still, di ba, kahit kaibigan mo, dapat nakikita mo ano yung tama, ano yung mali. Sana. Kasi pag may tabing na yung mata mo, kasi kaibigan mo siya, or kinakampihan mo siya, hindi ka na magiging neutral nun. Yun nga ang nangyayari, Attorney Claire. Tapos yung iba kasi, kung makahirit pa sa vlog partner, minsan walang sense. Walang substance. Mema lang. Mema plus makapag-ad hominem. Malalim yun, Attorney Claire. Pag ad hominem, ibig sabihin ang titirahin nila, yung itsura ng tao. Diba? Halimbawa ito. Ako. Yan. Halimbawa ito. Ito, walang trabaho to eh. Yan lang ang trabaho niya, kaya pagbigyan niya na. Tapos merong laughing sound. May mga sounds. Diba? Ganyan nga sa mga vlog. Tapos sabihin nila, ito, si attorney. Attorney no case to. Tapos may tatawa. Tapos tatawa. Samantalang, di pa nila nalaman kung talagang no case si attorney. Wala silang personal knowledge about na hindi dapat ganun yung labanan. 'Di ba? Kasi ako, halimbawa, ako partner. Dahil syempre meron akong tinatamaang iba eh. May tinatamaan ako talagang iba. Kasi yun yung pag-aanalisa ko. Opinion mo yan, hindi ba, Attorney Claire? Sa kapag nag-opinion ako partner, never naman akong gumamit ng ad hominem. Halimbawa, sabihin ko, itong vlogger na to, to eh. Wala naman tong laman. At tapos, tinan mo itsura niyan.
ang pangit. Hindi ako ganun eh. Ikaw ay naka-focus. Focus ako sa issue. Okay. Di ba? Hindi ako mag-a-ad hominem na sasabihin ko, ay, malamang wala tong kaso, kaya to nagvo-vlog. Hindi ka na nakatuon dun sa Hindi ka na nakatuon doon sa issue. Oo. Ang sinisira mo, yung tao. Wait. Para ma-discredit mo doon sa mga viewers mo. Oo. Di ba? Na mali. Which is ikaw hindi ganon, Attorney Claire. Kasi pag ganun yung pagbo-vlog mo, hindi ka na gumagamit ng utak noon. Ang ginagamit It's either doon mo lang dadalihin para makakuha ka ng views, pero hindi mo pala na-debunk yung tao na kinokontent mo. Yun, ang doon, kaibahan. dapat sa issue. Kasi, sirain mo, kasi ako, partner, hanggat kaya, nagbablog ako, meron akong pang-backup na ebidensya. Diba? May backup ako na ebidensya. Yung ibang vlogger, makasalita lang. May mga lang, attorney. May content lang, no, attorney? Oo. Para masira nila, yung nagbigay ng opinion, doon sa sponsor nila. Okay. Diba? So, mali. Kasi tayo, partner, miyembro tayo ng KBP. Yung iba kasi mga vloggers, partner, okay naman eh. Maayos eh. Pero meron sumosobra, pati yung pagmumura. Ba't ba kayo dyan magmumura ng PI? Ang sasama ng mga salita nyo. Parang wala kayong pinag-aralan yan eh. Bakit dyan yung dadaanin? Huwag kayong magpakita ng ganun, huwag kayong magsalita ng ganun expression. Dapat, doon tayo sa issue. Okay. Saka, focus sa issue. Pag nagmumura ka sa social media, tingin mo ba merong napupulot sa'yo, especially kabataan? Di ba gagayahin ka lang? Gagayahin ka lang sa pagmumura mo. Oo. Sa pagmamaliit mo doon sa tao, yung na hindi kasama sa issue. Uy, napakagrabe ngayon ng epekto ng social media, ha? Sa mga, lalo sa mga kabataan. Oo. Kung ano yung nakikita nila, ginagaya nila, Attorney Claire. Ingat po tayo. Oo. Okay. So, yun lang yung sa akin, di ba? Kung gagawa kayo ng content, see to it, may pang-backup kayo. Saka wag kayong maninira lang. Just for the sake na manira kayo, yung personal na, yung personality ng tao, stick kayo sa issue. Okay. Tapos wag kayong gagamit ng laugh emoji na parang to the point na pagtatawanan yung personalidad ng taong binabatikos nyo. Wag yun. Doon lang tayo sa kumbaga, utak. Utak lang ang labanan, di ba? Wag kayong maninira ng hindi nasakop ng issue. Di ba? Yan. So yun. Kaalaman lang. Okay. So tingnan natin, no? Kasi itong si Senator Trillanes, nabasa ko pala. Tama ba ako? May nabasa ako. Kasi sinabi nitong si Banat Bay, sinabi niya na si Senator Trillanes, kailangan daw niya yan ngayon. Ine-expect niya na gagawa talaga ng ingay si Senator Trillanes dahil mangangandidato. Diba? Yun yung nabasa ko, partner eh. Tama ba? Yan na, may halong may halong pamumulitika na. Ayan, ito. Ito naman ay news mula sa, hindi ko nakuha yung nito, partner. But anyway, news naman ito. Sabi niya, Banat Bay on the other hand said that he is yet to receive a copy. Mukhang di pa niya natanggap. Of the complaint filed by Trillanes and called him an attention seeker. Diba? Yan na nga eh. Ito nga yung sinasabi ko, diba? Pam, ganon. Ito yung sinasabi ko, diba? This is definitely, pag binanggit mo na attention seeker, tinutumbok mo na yung personality ng tao. Diba? So, kung ganito yung klase ng kanilang pamamaraan, hindi pa nila tinutumbok yung issue. Di pa sa tao, no? Doon sa tao di ba? Paano nila yung pagkatao? So, anyway, siguro dapat mabasa niya muna yung complaint para mas maganda yung maging depensa niya. Sabi niya, I expected this from someone like Trillanes. Ayan na naman tayo, di ba? I expected this from someone like Trillanes who loves to seek attention. So, dun pa lang, di ba? Dun pa lang, yung personality na yung inaatake mo. Yun yung tawag natin fallacy of ad hominem. Kasi personality Ad hominem. Especially since he will be running in the next election. People like Trillanes should not be given attention because he is already irrelevant in society. Diba? Okay. So, ang sa akin, diba,
tingin ko, okay lang na mag-comment ka, pero sana, tingnan mo muna kung ano yung laman. Kasi, yung tao mismo, yung binabangga mo ngayon, sa salita mo. Hindi yung laman ng complaint. Diba? Iba yun. Magkaiba yun, Attorney Claire. Si ano naman, si Atty. Harry Roque, ang salita niya lang na nakita ko is bring it on. Di okay lang. Very general, di ba? Sige. Bring it on. Si Atty. Harry Roque pa. Di ba? So, ang tapang-tapang lately ni Atty. Harry Roque. Uy, napapanood mo ba yung mga ano niya, di ba? Mga vlog niya o especially against PBBM. Talagang ano siya, very vocal. Buti nga si PBBM, anyway, presidente siya. Sari naman daw siya sa ganyan sirain. Pero siguro sa akin lang, mga kayubi, kung may ebidensya, show it, partner. Kasi kung tayo, ilang beses ko lang sinabi, partner, hindi ko binoto si PBBM. Diba? Hindi ako maka-PBBM. Pero syempre, tayo, tumitingin lang din kung magsasalita tayo ng something against this person, dapat lagi may ebidensya. Yun. Especially itong issue ng polvoron, partner. Hindi kasi ito ikinagaganda rin ng hindi maganda effect nito sa bansa, especially sa ekonomiya. Diba? How can people, especially yung mga foreign nationals, kung mga investors, respect the president kung binibigyan nyo ng ganyang negatibong impression. So, show us the proof muna siguro. If he's really doing it right now, it will be a different issue. But with our social media ngayon, Attorney Claire, it's parang trial by di ba? Publicity na rin di ba? Kapag di nakuha yung side ng isang tao, babash ka na, pag-uusapan ka na, di ba? Ganon ngayon ang nangyayari. Kaya napaka ng social media, grabe. Basta sa akin lang, partner, basta sa lahat ng mga nagbablog, hanggat maaari, kung nakikinig kayo sa akin, kung gagawa kayong content, situate sa issue. As much as possible, I really do not dwell on the attack yung personality. Una-una kasi, masakit naman yung kapwa-tao mo yung atakihin mo yung personalidad. Diba? Kahit nga yung meron nga ako may mga kilala ako, may nakikita nga ako dyan pagka, syempre, inatake ko halimbawa or kinontent ko si ganyan. Si A. Yung ibang mga yung ibang mga ibang nagko-comment, ang i-comment nila yung physical appearance nung inaatake ko. Kaya hindi ako masyado hindi ako nagre-reply. Diba? Nako, halimbawa ganito nako, sinunog pa. Diba? Parang ganon. So medyo iwas ako doon kasi it hurts. Diba? Nawawala na sa issue Nawawala sa issue. Diba? So dapat issue lang. Syempre, yung mga ibang tao kaya nga yun nga pag sa social media talaga, Attorney Claire, may mga basher talaga magbabash talaga no? Yan. Okay. So hintayin natin. Gaano ba katapang na haharapin nila Atty. Harry Roque at nung ibang vloggers at nung ibang SMNI host. Partner, kasi wala akong detalye ng iba Siguro pagka nandiyan na yung complaint. Pero pareho itong reklamo ni Senator Trillanes. Pero Attorney Claire, pag tinitingnan mo yung dalawang yan, palaban yan pareho. Nako. Diba? Tingnan natin paano. Anyway, kaya syempre medyo madadaig si Senator Trillanes. Kasi yung ibang kalaban niya nasa social media. Tapos meron pa silang news. So mukhang hindi pantay yung playing field. Di ba? Hindi ko lang alam kung meron ba si Senator Trillanes ng vlog ng YouTube channel. Ay, hindi ko pansin. Parang masyado. Facebook lang, no? Facebook lang siya. Hindi siya medyo active sa ganyan as far as I know, no? Okay, ayan. Another issue, Attorney Claire. Ito naman, sa naman to? Ombudsman naman to, Attorney Claire. Mga ka-UB, ayan. Hindi natin pa nakita yung mga mga reactions sa ating mga ka-UB mamaya, ha? Ay, pwede ba? Request naman yan. Yung mga message naman dito para makita namin. Naku, tampo na yung mga iba, di natin sila nabasa. Tiyak na, talagang nagre-react na yung ating mga ka-UB. Naku, mga ka-UB, pasensya na po.
masyado na pasarap yung kwentuhan natin. Dami na partner, sabi nito, si Dalagang Bukid Vlog, I full support you, Senator Bato. Okay. Tapos, Victorino Alonso, yung Kumar, bakit hindi pumunta? Pakitanong. Nabanggit siya eh. Kaya nabanggit naman, hindi naman kasi dapat lahat patawag partner. Diba? If it is not necessary, sabi nga nila, not germane to the issue, tingin ko, hindi na lahat patawag. Mag-stick tayo doon sa PIDEA documents. Ito si Janita Botin watching from Qatar. Pakitanong kay Sir Bato, bigyan and protect si Sir Jonathan Morales. Saludo po kami sa mga OFW kay Sir Bato. Okay, good. Okay. Esme, yun ang mali. Katang isip. Oo nga, may nagsabi may katang isip pa. Medyo actually, medyo magulo na doon sa ano ha. Ayun, eto na. Okay, go. Okay. Si Maverick, good evening, Attorney Claire. Lemon hire ni Trillanes ba kayo? Ano daw yun? Ano daw? Hire ba daw tayo ni Trillanes ba kayo? Sabi niya. Ano sabi niya? Pakibaba nga kaunti. Pakibaba. Ayun. Ano yan? Sana? Yan. Si Mav, hindi. Tumaas na. Yan. Lemon. Hire ni Trillanes si kayo? Si Kayo o kayo? Ano to? I don't know. Ano si to? Kayo. Hire ni Trillanes si Kayo? Oo. Lemon? Kayo? Kayo. Hire ni Trillanes kayo? Trillanes kayo. Kami. Okay. Ito na nga ba sinasabi ko? Kasasabi ko palang Lemon, nagsisermon pa lang ako eh. Diba? Issue tayo. Okay. Ito, alam ko may pumasok dito dahil sa Trillanes ang topic eh. Ang daming pumasok na hindi talaga makayubi eh. Ganito yan. Nagdi-discuss tayo dito sa usapang batas kung ano yung news. Diba? Nag-a-analyze tayo. So, hindi, ibig bang sabihin pagka tinake up namin si Senator Trillanes, maka-Trillanes na kami o hired kami ni Senator Trillanes, di ba paano ko pa siyang i-interviewin kung ganyan yung mga pag-iisip nyo? Lawakan natin ng konti, Lawakan natin ng konti. Okay? Para malaman nyo yung both sides. Diba? Wala naman tayong kinakampihan dito. Sabi ko nga, sabi nga ni Senator, ni Attorney Harry Roque, bring it on. Diba? Tingnan natin kung sino yung talagang papanigan. Kung ma-dismiss yung kaso, di good. Good for the respondents. Correct. Yun. Just MM. Ay, nawala na. Okay, bye-bye Sally, Attorney Claire. Trolls po yung mga yan. Anthony, okay. Yung mga bago makinig kayo para tumalino kayo. Call 45. Kamatis analysis. My dignity is not for sale. Oo. Okay. Yes. Jason Cruz. Sabi nga natin, I will tell you. I will never sell my dignity. Di ba? Hindi tayo pang payroll. Diba? Marivic, ano pong wala na. Don okay, yon yan. Hello, watching from Hanoi, Vietnam. Lemon, kayubi daw siya. Lemon. So, ano ba yun? Ano bang message mo, Lemon? Kayo o kayo? Hindi, kung kayubi ka, kilala mo na kami. Hindi tayo for that. Okay. Thank you, Lemon. Kilala mo na tayo. Matagal na tayo nagtatapik dito. Kahit sino pa ang pwedeng itapik dito pag alam nating mali, hindi namin mali. We cannot judge, partner. Okay. Kung ano yung pag-aanalisa natin na ano sa tingin natin, tama at sa tingin natin ay hindi dapat at hindi naayon sa batas, yun ang take upin natin. But, kung magja-judge man ako, siguro base na yun sa dokumentong nabasa ko or nakita ko. Ayan. Okay. Arnold, good evening po, Attorney. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Cas, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Hanggang bukas, ito pa rin po sa programang Usapang Batas. Sample Plus Gold. Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold. Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus